Nagsisimula ang pelikula kay Suki, isang bihasang asasin na walang kinatatakutan. Pinapatay niya ang karamihan ng mga miyembro ng isang karibal na gang, bago tumalon palabas ng gusali, kung saan pinalibutan siya ng mga pulis. Si Suki ay nahuli ng South Korean intelligence na nalaman na siya ay nag-iisa lamang na inubos ang buong gang. Isinasaalang-alang ng departamento ang pagkuha sa kanya bilang isang ahente upang mapakinabangan ang kanyang mga kakayahan. Pagkatapos gumawa ng desisyon, sumailalim siya sa plastic surgery upang mabago ang kanyang hitsura sa isang ganap na bagong tao. Pagkatapos gumaling, sinubukan ni Suki na tumakas sa pasilidad, ngunit binaril siya ng mga opisyal upang gayahin ang kanyang pagkamatay, at anyayahan siyang makipagsanib puwersa sa ahensya. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinaalam sa kanya ni Chief Kwon-sok na hindi na siya nakikita sa labas ng mundo, ngunit maaaring magbago kung papayag siyang sumali sa kanila bilang kapalit ng kalayaan. Tinanggihan niya ang alok dahil iniisip niyang ayaw na niyang mabuhay, ngunit ipinaalam sa kanya ni Kwon-sok na siya ay buntis at dapat mabuhay para sa kanyang anak. Sa kalaunan ay tinanggap niya ang alok, at nagsimulang magsanay sa pasilidad, kung saan nang maglaon ay ipinanganak niya ang isang sanggol na babae na pinangalan ng Anhei. Walang gaanong ginagawa si Suki habang nagsasanay, ngunit nagbago iyon kapag hinamon siya ng isa pang trainee na lumaban. Nagulat ang lahat sa kanya dahil sa kanyang hindi kapani-paniwalang mga galaw, na ipinabagsak ang kanyang kalaban sa ilang segundo. Sa kanyang pagsasanay, hiniling sa kanya ng isang opisyal na magbahagi ng impormasyon tungkol sa pumatay sa kanyang ama, ngunit tumanggi siya, dahil gusto niyang maghihiganti. Habang nakikipag-usap sa kanya, naalala niya ang pagsubaybay sa isang lalaking nagngangalang Jang Chun, na naniniwalang siya ang asasin. Nilabanan siya ni Suki, ngunit mabilis siyang pinasuko ni Jang Chun at ipinahayag na hindi siya ang pumatay sa kanyang ama, kahit na naruroon siya sa eksena. Di nagtagal, kinuha ni Jung Sang si Suki mula kay Jang Chun, at sinimulan siyang sanayin na maging isang asasin. Ang kanyang pagsasanay ay nagpapaalala sa kanya noong bata pa siya. Gusto ni Jung Sang na lumaki siya bilang isang killing machine, kaya inilagay niya siya sa malawak na pagsasanay. Ibinigay ni Kwon-sok kay Suki ang kanyang unang target, at sinabi sa kanya na kung papatayin niya ito, makakaalis siya sa pasilidad. Gusto niyang malaman ang higit patungkol sa trabaho, ngunit sinabi sa kanya ni Kwon-sok na hindi siya maaaring magtanong, at atubili niyang tinanggap ang unang trabaho. Pumunta siya sa tinukoy na address at pinatay ang kanyang target, ngunit sa lalong madaling panahon, natuklasan niya na ang lalaki ay ama ng isang batang babae. Ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang malungkot na nakaraan, habang nasaksihan niya ang pagpatay sa kanyang ama sa harap mismo ng kanyang mga mata. Iniisip pa rin ni Suki ang babae, ngunit natuklasan siya ng security team ng lalaki, at napilitan siyang tumakas. Hinabol siya ng grupo, ngunit nakatakas si Suki sa pamamagitan ng pagtalon sa tulay, at lumalangoy sa ilalim ng tubig. Naalala niya ang kanyang ama na nakatuklas ng isang mahalagang brilyante, na naging dahilan para ipapatay siya ng kanyang kaibigan na si Jang Chun. Nasaksihan din ni Jang Chun ang pagkamatay ng ama ni Suki, bago matuklasan na nagtatago siya sa ilalim ng kama, at dinala siya ng labag sa kanyang kalooban. Sinubukan ni Suki na takasan si Jang Chun, ngunit nahuli siya at kinaladkad siya pabalik, sinampal siya bilang parusa. Ikinulong siya ni Jang Chun, ngunit iniligtas siya ni Jung Sang mula sa kanya. Humihikbi si Suki habang inaalala ang kanyang traumatikong nakaraan, at kinuha siya ni Chief Kwon-sok mula sa tabing ilog, pagkatapos niyang makumplito ang kanyang unang gawain. Si Suki ay binigyan ng pahintulot na umalis sa pasilidad. Inihatid siya ni Kwon-sok at si Anhei sa kanilang bagong tahanan, at binigyan siya ng bagong pagkakakilanlan. Kasabay nito, si Hanso, isa pang miyembro ng ahensya, ay inatasan na lumipat sa parehong gusali at bantayan siya. Sa elevator, tinawag siya ni Hanso bilang si Suki at sinubukang makipag-usap sa kanya. Naglalagay din siya ng isang frame ng larawan sa kanyang mga gamit bilang isang alaala para sa kanilang mga pakikipag-ugnayan sa hinaharap. Habang nag-uusap ang dalawa, mabilis nilang natuklasan na lumipat sila sa iisang gusali, at magkapit-bahay sila. Ipinaalam sa kanya ni Suki na ang kanyang asawa ay pumunta sa ibang bansa, habang si Hanso ay nagsasabi sa kanya tungkol sa kanyang asawa, na namatay ilang taon na ang nakalilipas. Patuloy niyang iniistorbo si Suki, na nadidismaya at hiniling kay Kwon-sok na suriin ang background ng lalaki. Ibinigay niya kay Hanso ang frame ng larawan at nagtanong patungkol sa kanyang asawa. Ipinahayag niya na gumugol sila ng maraming oras sa Yanbayen, na ikinagulat ni Suki, ngunit umalis siya nang hindi nagkomento.
Nang maglaon, bago siya aanyayahin sa hapunan, nagtanong si Hanso tungkol sa kanyang pangalan. Ipinakilala ni Suki ang kanyang sarili sa ilalim ng kanyang bagong pagkakakilanlan, ngunit tinanggihan ang imbitasyon. Nagiging malapit siya sa kanya at sa kanyang anak sa paglipas ng panahon, dahil lagi niya silang binabantayan. Humanga si Suki sa kanyang pagiging bukas palad, kaya niyaya niya itong panoorin ang kanyang paglalaro sa isang teatro, na ginagawa niya upang mapanatili ang kanyang pabalat. Tinatanggap niya ang kanyang imbitasyon at dumalo sa kanyang pagtatanghal, at dinadala rin siya sa hapunan. Ipinaliwanag niya kung paano niya nakilala si Jung-sang, at kung paano ipinaalala sa kanya ng kanyang kurbata ang kanyang asawa. Sa kanilang honeymoon, habang nag-e-enjoy sila sa kanilang oras na magkasama, sinabi niya kay Jung-sang na handa siyang talikuran ang kanyang paghihiganti, upang mamuhay ng normal na kasama niya. Di nagtagal, nakatanggap si Jung-sang ng isang tawag sa telepono na nagpaalam sa kanya na ang kanilang kaibigan na si Chun-mo ay may problema, at sa kabila ng kanyang mga pagsusumamo na samahan siya, nag-isa siyang pumunta at namatay sa kamay ng isang karibal na gang. Naghalikan sina Suki at Hanso kapag bumalik sila sa kanilang apartment ng gabing iyon, ngunit nakatanggap siya ng tawag at kailangang mag-ulat para sa susunod na assignment. Pumayag si Hanso na manatili sa kanyang bahay at alagaan si Anhei, habang si Suki ay umalis para magtrabaho. Nakilala niya ang isa pang ahente, si Minju, at magkasama sila sa susunod na misyon. Ninakaw ni Suki ang telepono ng isang lalaki at kinopya ang data, ngunit natuklasan niya ito at nagbanta na papatayin si Minju. Pumayag si Suki na ibalik ang telepono at inilipat ang kanilang atensyon. Nakipag-away sila at nagawang talunin ang kanilang mga kalaban, ngunit nasugatan si Minju. Si Suki ay nagmamadaling pumunta sa kotse, ngunit siya ay nabigla sa walang kabuluhang saloobin ni Kwon-sok sa pag-utos sa kanyang koponan na kopyahin ang data, sa halip na dalhin muna si Minju sa ospital. Habang nagtatalo sila, nagprotesta si Suki, ngunit sinisisi siya ni Kwon-sok sa gulo. Hinugot ni Minju ang kanyang huling hininga sa mga kamay ni Suki, at ang tanging magagawa niya ay tumayo doon na walang magagawa. Umuwi siya na pagod sa mga kaganapan sa gabi upang makitang inaalagaan pa rin ni Hanso ang kanyang anak. Kapag nakita niya itong nalulumbay, lumalapit siya para aliwin ito, na siyang nagpalapit sa kanyang sarili. Samantala, ang data ng hard drive ay nakuhang muli at naglalaman ng impormasyon tungkol sa isang gangster na dating nakikipagtulungan kay Suki. Kapag ang katapatan ni Suki sa ahensya ay pinag-uusapan, dahil sa kanyang koneksyon sa gang, hinala ng ahensya na siya ay isang dobleng ahente. Ipinaalam ni Kwon-sok sa mga awtoridad na si Hanso ay naatasan na bantayan si Suki, ngunit wala siyang nakitang kahina-hinala tungkol sa kanya. Pati si Suki ay sa wakas ay nalampasan ang kanyang kalungkutan. Inamin niya na nagsisinungaling siya tungkol sa kanyang background, ngunit tiniyak ni Hanso na lagi siyang nasa tabi niya, dahil pareho silang may nararamdaman para sa isa't isa. Nakipagkita siya kay Kwon-sok, at humingi ng pahintulot na pakasalan si Hanso. Naghahanda na siya para sa kasal, nang harapin siya ng isa pang ahente na si Kim Sien, at inakusahan siya na siya ang responsable sa pagkamatay ni Minju. Habang hinaharas siya ni Kim Sien, nakatanggap si Suki ng tawag sa telepono mula kay Kwon-sok, na nagpaalam sa kanya ng isang apurahang misyon. Sinabihan si Suki na pumunta sa banyo, hanapin ang isang nakatagong baril, at patayin ang target sa katabing gusali. Kinuha niya ang baril, ngunit nang malapit na siyang magpaputok, natuklasan niya na ang target ay si Jung, ang kanyang dating asawa, na inakala niyang patay na. Binaril niya siya, ngunit nabigo siyang patayin, dahil nag-aalangan siya. Sinusubukan niyang linawin ito kay Kwon-sok, ngunit inutusan siya na umalis sa misyon, dahil ikakasal pa siya. Naalala niya ang unang kasal nila ni Jung. Nakita niya ang bangkay nito sa kanilang honeymoon at nabaliw. Sa puntong iyon, pinasok ni Suki ang punong tanggapan ng rival gang at pinatay ang halos lahat ng tao sa loob. Habang iniimbestigahan ni Jung-sang ang sitwasyon at natuklasan kung paano siya tinangka ni Suki na barilin sa pamamagitan ng bintana sa susunod na gusali, si Kim Song ang itinalaga sa misyon. Bagamat hindi siya hinatulan ni Jung-sang na siya ang may gawa, naghihinali siya, lalo na pagkatapos malaman na ang lahat ng mga bisita sa kasal ay binayaran. Binabantayan niya si Suki, at napansin niyang naghahaponan ito kasama si Hanso. Lumapit si Jung-sang sa mesa ni Suki at nagtanong tungkol sa kanyang nakaraan, ngunit nagkunwaring walang alam tungkol sa kanya. Samantala, nakikipag-usap si Hanso sa kanyang boss tungkol kay Suki. Miyembro rin siya ng ahensya, at pinakasalan si Suki para lamang sa layunin ng misyon.
Gayun din, si Jung Sang ay hindi kailanman interesado sa kanya, ngunit mayroon siyang damdamin para sa kanya. Habang pinag-uusapan ang pamumuhay ng normal kasama niya, sinabi sa kanya ni Suki na hindi pinatay ni Jang Chun ang kanyang ama, iba ang pumatay sa kanya, at hinahanap pa rin niya ito. Humingi ng paliwanag si Kwon Sok kay Suki tungkol sa pakikipagkita niya kay Jung Sang, ngunit ipinaalam sa kanya ni Suki na nagustuhan lang ng lalaki ang kanyang performance. Kinastigo din siya ni Kwon Sok dahil sa pagkabigo sa misyon, at binabalaan siya na huwag mawalan ng focus o ang kanyang pamilya ang magdurusis sa mga kahihinatnen. Binigyan siya ng isang bulaklak na may kasamang flash drive na nakatago sa loob ng card. Matapos makahanap ng ligtas na lokasyon, nakinig siya sa recording ng pakikipag-usap ni Hanso sa boss at nalaman niyang isa siyang ahente. Tinawagan niya si Jung Sang, at ipinaalam sa kanya na si Kim Song ay ipinadala upang patayin siya. Dahil dito, handa na siya para kay Kim Sien at hulihin siya pagdating niya sa kanilang lokasyon. Nang tawagan ni Kwon Sok si Hanso at pinayuhan itong manatili sa piling ni Suki, sinabi niya sa kanya na dapat mamatay si Jung Sang dahil ito lamang ang paraan upang mabuhay si Suki ng malaya. Nagpa siya si Hanso na malaliman at ipinaalam kay Suki na nais niyang bisitahin ang kanyang ina, pinayuhan din niya itong abisuhin siya kung may mangyari, at umalis siya pagkatapos ipahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya. Siya ay naghahanap ng impormasyon tungkol sa nakaraan ni Suki mula sa nasugatan na si Jang Chun. Pansamantala, nakipagkita si Kwon Sok kay Suki at sinabi sa kanya na gusto niyang patayin niya si Jung Sang, at magsimula ng bagong buhay kasama si Hanso, ngunit ginulo niya ang lahat. Inamin ni Suki na alam niya ang pagiging ahente ni Hanso. Samantala, tinawagan ni Hanso si Kwon Sok at nagtanong tungkol kay Suki, dahil hindi niya ito matawagan. Walang ibinunyag si Kwon Sok, ngunit sinabing may sakit si Suki at dinadala sa ospital. Maya-maya, bumalik si Hanso sa apartment para alagaan si Anhei. Inihahatid si Suki sa ibang lokasyon nang mabangge ng isang motorsiklo ang sasakyan ng ahensya. Isang matinding away ang naganap kung saan binaril si Kwon Sok, habang iniligtas ni Jung Sang si Suki at ibinalik siya sa apartment. Bumaba si Suki sa kotse at pinanood sina Hanso at Anhei na tumalon palabas ng nasusunog na apartment. Nagmamadali siyang pumunta sa kanila, bigo, ngunit wala sa kanila ang nakaligtas sa mga pinsala pagkatapos dumating ang pulis. Hinarap ni Suki si Kwon Sok tungkol sa pagpatay kay Hanso, ngunit itinanggi niya ang pagkakasangkot ng ahensya. Ipinakita ni Kwon Sok ang kanyang video na ebidensya ng nangyari sa apartment. Nang dumating si Hanso upang salubungin si Anhei, inatake siya ng gang ni Jung Sang, na dumating na. Inakusahan niya sila ng peking pagkamatay ni Jung Sang at pagsisinungaling kay Suki tungkol dito, ngunit sinabi sa kanya ng mga miyembro na kung hindi nila ginawa iyon, natuklasan ni Suki na si Jung Sang ang pumatay sa kanyang ama. Sinabi ng lalaki na hindi kailanman minahal ni Jung Sang si Suki at pinakasalan lamang ito upang matupad ang kanyang hiling. Inaasahan din nilang papatayin si Suki habang ipinaghihiganti ang pagkamatay ni Jung Sang mula sa mga karibal na gang, ngunit natalo niya silang lahat ng mag-isa. Pakiramdam na nakulong, ibinunyag ni Hanso na si Anhei ay anak ni Jung Sang, at nakipag-usap pa sa kanya tungkol sa kanya sa telepono, para lamang mabigla nang malaman na walang pakialam si Jung Sang sa kanya. Matapos maubos ang mga pagpipilian, pinili ni Hanso na labanan ang gang, ngunit mabilis nila itong natalo at nagtanim ng bomba malapit sa kanya, na pinasabog lamang nila pagkatapos dumating si Suki sa labas ng gusali. Nais ni Kwon Sok na magkita sina Suki at Hanso sa magkaibang sitwasyon, ngunit huli na ang lahat. Sinabi sa kanya ni Kwon Sok na hindi siya pinakasalan ni Hanso para sa misyon, at nagmalasakit siya sa kanya pagkaraan ng ilang sandali. Nang maglaon, binabantayan ni Suki ang gang ni Jung Sang at nakipag-away sa kanila matapos talunin ang maraming miyembro ng grupo. Nakita niya si Jung Sang at tinanong kung mahal niya ba siya. Itinanggi niya ito at umamin din sa pagpatay sa kanyang ama. Nagulat siya nang marinig ito at hinamon siya sa isang tunggalian. Pinapahirapan nila ang isa't isa at tumalon sa bintana habang nag-aaway. Ipinaalam sa kanya ng tauhan ni Jung Sang ang tungkol sa pulisya, at dinala siya sa bus para ihatid siya sa miyembro ng gang sa ligtas na lugar. Si Suki ay humiram ng kotse sa isang estranghero at hinabol sila, tumalon sa bus. Kumapit siya sa bus at tumalon sa loob sa kabila ng pagsisikap ng mga miyembro ng gang na palayasin siya. Muli niyang ginagamit ang kanyang hindi kapani-paniwalang kakayahan sa pakikipaglaban, pinapatay ang lahat hanggang sa makaharap niyang muli si Jung. Mayroon na naman silang matinding laban, parehong pilit na pinapabagsak ang isa.
Sa kalaunan, kumuha ng palako si Suki at inatake ang driver, na naging sanhi ng pagbangga ng bus sa gitna ng kalsada. Pareho silang bumangon pagkatapos ng ilang minuto. Desidido pa rin si Suki na patayin siya, ngunit nagdadalawang isip siya, dahil siya ang lalaking minahal niya noon pa man. Sinubukan ni Jung na pakalmeyan siya, ngunit kalaunan ay pinatay niya ito. Lumabas siya mula sa nasirang bus. Pinalibutan siya ng mga pulis, ngunit ngumiti siya, dahil sa wakas ay nakapaghiganti na siya. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.